Kumusta kaibigan? Noong unang panahon, may tatlong matandang monghe na naninirahan sa China, at walang sino man sa mga tao roon ang nakakaalam sa kanilang tunay na pangalan, sapagkat, kailanman ay hindi nila ito ibinunyag kaninuman. Sa China, kilala sila sa tawag na ang tatlong mongheng palatawa, palagi silang magkakasamang naglalakbay at wala silang ginawa kundi tumawa. Kapag nagpupunta sila sa isang nayon o bayan, tumitigil sila sa gitna ng bayan at nagsisimulang magsitawa. Unti-unti, ang mga taong nakatira at nagtatrabaho doon, pati na ang mga nagdaraan, ay hindi mapigilan ang mapatawa rin, hanggang sa nabuo ang isang maliit na grupo ng mga taong tawa ng tawa, at sa huli ang pagtawa ay kumalat sa buong nayon o bayan. Sa mga sandaling iyon, ang tatlong matandang monghe ay pupunta sa susunod na nayon, ang kanilang pagtawa ang tanging panalangin at turo nila sa mga taong nakilala, dahil hindi sila kailanman nagsalita kaninuman, sila ay gumawa lamang ng sitwasyon at doon sila ay nakilala. Sa buong China, sila ay minamahal at iginagalang, ipinapahiwatig nila na ang buhay ay dapat tingnan bilang isang malaking pagkakataon para tumawa, kaya't sila ay naglakbay at tumawa sa loob ng maraming taon, nagpapalaganap sila ng kasiyahan at ligaya sa buong China. Hanggang isang araw, habang nasa isang nayon sa hilagang lalawigan sila, isa sa kanila ay namatay, ang mga tao ay nabigla at nagmadaling pumunta mula sa malalayong lugar, iniwan ang kanilang mga bukid para lamang masaksihan ang reaksyon ng dalawang monghe sa pangyayaring ito. Inaasahan nila na magpapakita ng kalungkutan o iiyak ang dalawa, ang buong nayon ay nagtipon sa lugar kung saan naroon ang tatlong monghe, ang dalawa ay buhay, at ang isa ay patay, ngunit ang dalawang natitirang monghe ay makikitang mas lalong tumawa, patuloy silang tumatawa at parang hindi mapigilan. Kaya't ilan sa mga tao na nanunood ay lumapit at nagtanong kung bakit hindi sila nagluluksa para sa kanilang yumaong kaibigan, at sa pagkakataong iyon, sumagot ang mga monghe. Kwento nila, habang papunta sila sa isang nayon, nagpanukala ito ng isang pestahan, kung sino sa kanilang tatlo ang mauuna ay siyang mamamatay, at iyon nga, nanalo ang matandang pasaway, sabay na nagtawanan ang dalawang monghe, kwento pa nila na may iniwan itong nakahandang testamento para sa kanila. Ayon sa tradisyon, dapat hugasan at palitan ang damit ng patay bago ilagay sa libingang apoy, ngunit, ang matandang monghe ay tahasang hiniling na huwag palitan ang kanyang damit, dahil ayon sa kanyang testamento, hindi nito kailanman hinayaang marumihan ang kanyang mundo, sa pamamagitan ng kanyang pagtawa, hindi siya nagpadaig sa dumi nito. Kaya't ang katawan ng matanda ay inilagay sa libingang apoy, suot ang damit na hindi pinalitan, nang sindihan ng apoy at nagsimulang lumunin ang kanyang damit. Lahat ng tao ay nagulat nang biglang sumabog ang mga paputok na may sari-saring kulay, pumailan lang at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa huli, ang mga taong nagtipon doon ay nakisama na rin sa pagtawa sa dalawang masayahing monghe. Tingnan mo kapatid, sa buhay, marahil ang tanging dahilan kung bakit tayo narito sa mundo ay para tumawa ng tumawa, at huwag tumigil sa pagdanas ng kasiyahan at pagtawa. Kaya't sa susunod na harapin mo ang isang problema, tumingin ka sa salamin at tawanan mo lamang ito, dahil ang iyong kasiyahan ang nagbibigay sa iyo ng buhay.